Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ng episode 154 ng Ride On Ministry, July 31, 2020, araw po ng Biyernes. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay, na lumalang ng langit at lupa. Ayan mo, O Diyos, na Ikaw po ang siyang patuloy na maghari sa buong sangkatauhan at sa buong sangkalupaan at sa buong mundo. At gayon din po sa bawat isa sa amin. Na sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, alam namin, O Diyos, na kami ay makasusumpong muli ng iyong gabay, ng iyong pagkalinga at ng iyong pagpapaabot ng inyong manifestasyon, revelasyon at mensahe na nais mong iparating sa amin. Kaya kami po ay kasihan ng inyong diwang banal. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming samot panalangin. Amen at amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwahatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kapangyarihan mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwahatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kalwalhatian mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba,
kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Karangalan mo, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang kabanalan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Sa ating Panginoong Diyos, tunay na talaga namang napakadakilang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sa araw-araw ay huwag na huwag po tayong magsasawa na patuloy na atin hong pinupuri ang ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. At tayo po ay dumako sa ating pinaka-debosyon sa umagang ito na karugtong ng ating mga sinisiris. Natapos na po natin ang mga sermon at katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo naman ay dumako sa mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya't ang ating teksto ay masusumpungan natin sa Mateo Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 4. Bagaman meron ding parallel biblical passages from the Gospel of Marcos at gayon din kay Lucas. Mateo Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 4. At Marcos talatang 1, Kabanatang 1, talatang 40 hanggang 45. At gayon din Lucas, Kabanatang 5, talatang 12 hanggang sa mga talatang 16. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo 8:1-4. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao.
lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod sa kanyang harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka at pagdakay. Nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin na kaninuman, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises. Bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa at gayon din sa pagkakarinig ng mga talatang ito na siyang magiging salalayan ng ating pagtalakay. Sa katotohanan, pinagaling ni Jesus ang isang merong karamdaman o sakit na ketongin. At walang imposible sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Binabanggit dito sa pinaka-konteksto ng ating aralin na nung makababa si Jesus mula sa bundok. Ibig sabihin nun ay mula sa bundok siya ay pumalaot doon sa isang bayan. At doon sa isang bayan na iyon ay meron hong isang lalaking lumapit. Kanino? Kay Jesus. Na ang kanyang karamdaman ay ketong. Alam natin ang ketong leprosy. Sa Pilipinas, kung kaya't matagal na panahon ay tayo ay nagkaroon ng mga leprosarium. At gayon din sa ibang mga bansa ay meron din silang specialty patungkol sa sakit na ito na nakakahawa sa balat ng tao at nakakahawa sa ibang mga tao na madapuan nito. Pero ayon sa medical na siyensya, itong sakit na ketong ay meron ng karampatang lunas. Bagaman noon at maaring magpahanggang sa ngayon ay ang merong sakit na ketong ay nagkakaroon ng diskriminasyon sa iba at pinandidirihan sila. Sapagkat ang sakit nga ito na ketong ay nakakahawa. Siyempre, ang ibang mga tao ayaw naman hong mahawaan ng sakit na ito. Sapagkat mahirap din na magkasakit ng ketong. Pero dito ay ang lalaking may sakit na ketong ay lumapit sa ating Panginoong Jesus. Lumapit sa ating Panginoong Jesus. At pagkakita ng ating Panginoong Jesus sa taong ito na merong karamdaman na ketong, ay pinagukulan niya ng pansin. Sapagkat yung paglapit at pagsusumamo ng merong sakit na ketong ay meron hong kaakibat na talaga namang taus-puso yung kanyang paglapit sa ating Panginoon Jesucristo. Kung dito sa ating
pinakateksto na Mateo 8, talatang 1 hanggang 4, ay binabanggit yan na yung paglapit ng lalaking ito na merong ketong ay lumuhod sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Samantalang doon sa The Gospel of Luke, chapter 5, verse 12, na ito naman ay parallel ng tinatalakay po natin. Ang nabanggit diyan ay yung paglapit niya sa ating Panginoon ay merong kaakibat na pagpapatira pa at gayon din ng pamamanhikan sa banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Diyos, whereas in the Gospel of Mark, chapter 1, verse 40, at gayon din ng Marcos 1:41 to 42. Sapagkat diyan ay sinasabi diyan na hindi lamang nanikluhod at nagmakaawa. Yan ang sabi ni Marcos. Nanikluhod at nagmakaawa sa ating Panginoon. At diyan naman sa bandang sa Lucas, nagpatira pa at namanhikan sa ating Panginoon. Biruin ninyo ang mga superlative na mga words na yan bilang talaga namang pagsusumamo ng lalaking meron siyang sakit na ketongin na talaga naman hindi lamang lumalapit, hindi lamang lumuhod, kundi yan nagpatira pa, namanhikan sa Panginoon at gayon din nanikluhod at nagmamakaawa. Alam niyo, kapag ang isang tao ay lumapit sa sino paman, na naroon ang kanyang espiritu at damdamin na siya ay hindi lamang lumuhod, kundi nagmamakaawa. Napakatinding kapahayagan yan ng pagsusumamo ng tao, katulad ng ketungin na ito. Pero, ano ang naging katugunan ng ating Panginoon pagkatapos yung pagsusumamo ng lalaking ito na merong sakit na ketong? Sapagkat samantalang siya ay nakaluhod, nagpapatira pa at nagmamakaawa sa ating Panginoon na mamanhikan, ang kanyang sinabi, Ginoo. Yan ang kanyang sinabi sa ating Panginoon, kung ibig po ninyo'y ako'y mapapagaling. Ginoo, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapapagaling. Yan ang kanyang maliwanag na sinabi sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos, yung salitang sinambit ng lalaking ito na merong karamdaman ay yung salitang Ginoo. Yan ho ay salitang merong pagsusumamo at pagrespeto at paggalang at pagpapasakop kay Jesus. At yan ang siyang naging unang hakbang ng taong ito tungo doon sa kanyang kagilagilalas na himala na gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay mismo at gayon din ang kanyang kagalingan. Ginoo, merong paggalang, merong pagrespeto, merong pagsusumamo at merong
pagpapasakop ng 100% sa ating Panginoon sapagkat naniniwala siya na kung ibig at naisin ng ating Panginoon ay mapapagaling ni Jesus siya sa kanyang karamdaman. Hallelujah at amen sa ating Panginoong Diyos. Ano ang naging katugunan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katapatan na pagsusumamo? Ang sinasabi doon sa verse 3, hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. Naalala ko tuloy yung nung nangangampanya si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Meron siyang yung pinaka-slogan ng kanyang kampanya. Upang siya ay ma-elect muli na maging senador ng bansang Pilipinas. Parang sabi niya ay, gusto ko, happy ka. Gusto ko, happy ka. Yes, pero hindi ho siya nanalo, pero yung sabi niyang gusto ko, happy ka, ay maganda iyon. Pero dito, ang sinabi ng ating Panginoong Jesus na maliwanag ay, ibig ko, gumaling ka. It is always in the proper context of God's presence and power and amazing acts na talaga naman makapangyayari yaong hinahanap at yaong pinagsusumamo ng lalaking merong karamdaman na ketongin. Ibig ko, gumaling ka. Yan ay totoo na paninindigan ng Panginoon. At ano ang nangyari pagkatapos na siya ay hipuin at kanyang ideklara at sabihin na ibig ko, gumaling ka? Ang nangyari po, pagdakay nawala ang kanyang ketong. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tunay nga naman na walang imposible sa ating Panginoon. Pagdakay nawala ang kanyang ketong. Talaga naman amazing, awesome. At ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos ay talaga naman kung ano yung kanyang naisin at kung ano ang kanyang ibig ay siyang nangyayari at matutupad. Walang mintis, walang kulan, kundi siksik, liglig at umaapaw ang bawat katugunan ng ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang kanyang naging bilin dito, habilin, sa lalaking may sakit na ketong pero siya ay lubos na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang madiin at maliwanag na sinasabi ni Jesus habilin sa kanya, huwag mo itong sasabihin kaninuman. Yan ang bilin ni Jesus sa kanya. At ang karagdagan ng kanyang habilin, pumunta ka at pasuri sa saserdote. Ibig sabihin, pare. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.
bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Yan ang very profound and strong uttered words from Jesus Christ. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Pero doon sa Gospel of Luke, sapagat yung binasa natin ay mula sa Gospel of Matthew 5:14 to 16. Pero babasahin ko na lamang kasi merong matindi rin na sinasabi dito. Ano po? Nang mapagbilinan ni Jesus ang lalaking ito at sabihin sa kanya na huwag sasabihin kaninuman. Ito ang nangyari. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos ay maghandog ka ng haing iniutos ni Meses bilang patotoo sa mga na ikaw ay tunay na ikaw ay magaling na. Pero ang nangyari, mga guys at mga ka-ride on sa ating Panginoon, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa ating Panginoon si Kristo. At ang nangyari diyan si Jesus ay laging nagpupunta na sa ilang napook at nananalangin. At doon naman sa Marcos ang pagkakasabi doon, ngunit umalis siya at bagkus si pinamalita ang nangyari anupat hindi na hayagang makapasok sa bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napook at doon pinagsasadya ang mga tao buhat sa iba't ibang mga dako. Iyon mo ang naging outcome, iyong habilin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pinagaling na isang taong, isang lalaking merong sakit na ketungin. Yan ang siyang konteksto nito na atin pong naobserbahan. Ngayon, pupunta tayo doon sa ano ho ba ang siyang ipinaparating na mensahe sa atin ngayon. Unang-una, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmanasakit. Ang Diyos ay great provider. Ang Diyos ay great healer at dakila ang kanyang katapatan. And we have to claim that. We have to declare that. And we have to put that into a first priority in our day-to-day life of always being with God, of all this declaration to the awesome presence of the Lord Jesus Christ, na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, na patuloy na nahayag sa pamagitan ng Jesucristo at patuloy na kumikilos sa pamagitan ng presensya ng kapangyarihan at di mapigil na pagkilos ng kanyang banal na Espiritu, at maging sa buhay mo at maging sa akin, sa ating lahat, at maging sa mga tinamaan ng COVID-19, at maging sa mga nakakaranas ng anxiety, mga kalumbayan, at maging sa mga namatayan, at sa anumang mga tao na anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ay nandyan lagi na sumasa atin lahat ang Panginoon na ito, na handang makinig sa bawat pagsusumamo natin, paglapit natin sa Kanya, katulad ng lalaking ito na merong sakit na ketungin.
Kaya nga ho, napakahalaga dyan yung patuloy natin na paglapit sa Panginoon. Meron man tayong sakit at wala, kinakailangan po na maging constant at continuing yung paglapit natin sa Panginoon. At gayon din, may pagkakataon na kung saan ay katulad ng lalaking ito na pinagaling ng ating Panginoon, na talaga naman yung pinaka magagawa natin sa ating buhay katulad niya, yung tayo ay maglumuhod sa Kanya, magpatira pa at mamanhikan at gayon din magmakaawa sa ating Panginoong Diyos, lalo na sa mga panahon na meron tayong matitinding mga kalagayan at mga pangailangan sa buhay natin, sapagkat siya ang pinakauna, siya sa pangkasalukuyan at gayon din ang panghinaharap, at kinakailangan na lagi siyang ang ating priority at pinaglalagakan ng ating sampalataya, ng ating patuloy na pagtitiwala at pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos, na meron hong kalakip na pagsisisi sa bawat pagkilala natin sa ating mga pagkukulang, at gayon din ang ating paghingi ng Kanyang pagpapatawad, gayon din ang Kanyang pagpapagaling sa ating mga buhay. At gayon din sa mga karamdaman kung meron tayo na ganyang nararanasan sa ating mga buhay. Kaya nga ho, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo, alam na alam din ni Jesus na kahit meron siyang habilin na huwag niyang ipagsasabi kanino man, sapagkat hindi nga napapanahon pa, hindi patakda na kung saan ay isiwalat. Pero dahil nga sa talaga namang ito ay isang himala na ginawa ng Panginoon, ikaw man ang siyang merong ketong na sakit, kapag ikaw ay pinagaling ng Panginoong Diyos, ikaw ay naging alipin ng ketong sa mahabang panahon, pero dumating sa iyong buhay, sa iyong pagsusumamo sa ating Panginoon, sa iyong pagpapatira pa, sa iyong pamamanhikan sa Panginoon, sa iyong pagluhod sa Kanya, at gayon din sa iyong pagmamakaawa, ay dumating yung pagkakataon na inibig ng ating Panginoon na ikaw ay gumaling mula sa sakit na ketong o anumang karamdaman. Hindi ho ba ang hindi mapipigilan na siyang talagang nararamdaman at kapahayagan ng ating pagkapasalamat, ng ating pagkilala, at gayon din ng ating kalubusan ng kagalakan sa ginawa ng ating Panginoon, ay walang makapibigil na hindi ho sasabihin, kahit na sinabi ng Panginoon na huwag mo nang ipagsasabi kanino man ang pagpapagaling sa Kanya, kundi yaong siya'y pumunta sa saserdote at maghandog ng hangin na iniutos ni Moises, at gayon din bilang patotoo sa mga tao. Pero ang nangyari, lalong kumalat ang balita kung kaya't sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon, hindi ho nahadlangan ang pagdagsa ng mga tao na hinahanap siya, na lumalapit sa Kanya, upang sa ganon ay makinig sa Kanya, sa Kanyang mga sermon, sa Kanyang paturo, at gayon din upang sa ganon ay kanilang hilingin din na sila'y pagalingin ng Panginoon ng sino mang merong karamdaman. Hallelujah at praise the Lord. Kapag merong magandang nangyayari sa ating mga buhay, mga ka-ride-on sa Panginoon, lalo na kung ang mga himala na ginawa ng Panginoon sa atin ay
hindi ho talagang mapipigil na tayo po ay magpuri at magpatotoo kung ano ang ginawang kabutihan, ano ang ginawang himala ng Panginoon sa ating mga buhay, katulad ng merong sakit na ketong na ito at hindi napigilan ang paglaganap ng balita upang isiwalat ipatotoo ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Maalala ko ang isang punang laiko na very active and zealous doon sa kanyang evangelistic zealousness and ministry. At ang kanyang sinabi, maliwanag ang kanyang sinabi, natakpan mo man, sabi niya, ang bunganga ng dagat, pero ang bunganga ng aking labi ay hindi mo matatakpan upang ipalaganap ang salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah! At praise the Lord sa ating Panginoon. Ano ang mensahe niyan at hamon sa bawat isa sa atin? Ang mensahe ng Panginoon ay iyong maghandog na kanang iniutos ni Moises, hindi niya isinasantabi yung kautusan alituntunin sa lumang tipan. Maghandog. Ano ba yung mga dapat natin ihandog sa ating Panginoon? Unang-una, ang ating mga buhay na dapat laging nakahandog, nakatalaga at nakaalay sa ating Panginoon. Pangalawa, ang ating mga talento na ipinagkakaloob ng Panginoon at nasa atin na. Ang mga talents, mga kakayahan, mga karunungan at kaalaman na ipinagkatiwala ng Panginoon at huwag po natin na ipaghehele lamang para sa atin. Right? Kinakailangan po natin ng bawat talento na pinagkaloob ng Panginoon ay nahahasayan katulad ng lagare kapag ang lagare ay hindi po ginagamit, kinakalawang at nagiging mapurol. Kaya nga ho, ang utak kapag hindi ginagamit yan, hindi nag-iisip, pumupurol at kinakalawang din, gayon din ang puso natin. Ang bawat talento natin, kapag hindi natin ginamit ang ating mga kamay, ang ating mga paa at gayon din ang ating mga mata at gayon din ang bawat sangkap ng ating buhay kaakibat ng pagsasakatuparan at paggamit ng ating mga talento. Kakalawangin ang mga yan at hindi ho nagiging pakinabang sa maraming tao. Let us always continue to offer the totality of our existence as a human being created in the image of God, including our diversified talents. At gayon din po, na inihahandog natin ang ating oras sa Panginoon. Hindi ho dapat na pangalawang Panginoon, pangatlo, pang-apat, pang-lima, panghuli at wala na sa buhay ng tao. Kailangan po na tiyak na every moment, every day, whatever the status of this life, whatever the status of our surroundings, from the periphery to the small and to the medium and to large scale, into the micro and cosmos, and to the totality of situation, let us always seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Ano pang ihahandog natin? Ang ating mga resources. Yes, ang ating mga resources na dapat din natin ihandog sa ating Panginoon. Lahat. Sapagat wala tayong pag-aari sa mundong ito, lahat yan ay pag-aari ng Panginoon, pinagkatiwala niya sa atin, binibless tayo ng Panginoon sa araw-araw. Maka-ride on sa Panginoon. Why don't we also continue to bless and bless and bless the Lord through our lives, talents, and resources? Para sa ganoon ay patuloy na payabungin ng Panginoong Diyos ang ating mga ari-arian. Patuloy na paunlarin ng Panginoon ang ating mga buhay. At patuloy na magiging mas lalong creative at productive ang lahat ng mga resources natin. And that include the offering of our gifts and also of our promises and also of our tithes for the Lord's ministry and mission. Hallelujah at praise the Lord sa Panginoon. Ano pang ihandog natin sa Panginoon? Well, our family. Ihandog natin ang ating family. Ano pa? Yung ating extended family surrounding us. Yan ay in terms of mission and evangelism na maaari natin gawin. At ano pang lesson dyan ay pinaparating ng ating Panginoong Diyos. Ang sinabi niya sa taong kanyang pinagaling ay bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. How often we respond to every little, small, and big, and gigantic blessing of the Lord. Ministry of testimony, ministry of sharing, ministry of evangelizing, ministry of missionizing, ministry of discipling, and ministry of many that we can do. Para ho sa ganon ay hindi lamang tayo ang siyang nakakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos, ng kabutihan, ng pag-ibig, ng malasakit at patuloy na ginagawa ng Panginoon na pambihira sa ating mga buhay. Kaya praise the Lord, hallelujah, palakpakan po natin ang Panginoon. Walang imposible kapag ang Diyos ang siyang patuloy na kumikilos sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay natin lahat. It can contribute something and big and gigantic for the transformation of church and society, for the transformation of people. Kaya nga ho, iyan ang mandato ng Panginoon sa bawat isa sa atin upang tayo ay magpatotoo at hindi tayo tumitigil na talaga namang gawin ang mandato ng Panginoon na kanyang ipinagkatiwala sa bawat isa atin, sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Minom muna tayo ng maligamgam na tubig. Ito po ay tea, uba tea. Yes. Purihin ang Panginoong Diyos. At ngayon ay tayo naman po ay dumako sa ilang mga kapatid natin na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday. Ano po? Katulad po ng kapatid na Elvira Sese ng Porac, Pampanga. At gayon din po ang kapatid na Jackie Gamboa ng San Mateo Isabela. At gayon din po ang kapatid na Deaconess Rowena Mina Garong
asawa ni Judge Sagarong dyan sa Hain Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Apang Bar sa De Leon ng Acacia, City of Malamon, Metro Manila. At gayon din ang kapatid na Arby Tangonan ng Raniag, Ramon Isabela. At gayon din ang kapatid na yung apo na kapatid Le Minister Leonor Dato dyan sa Dangkol, City of Balanga, Bataan. Si kapatid na Yomna, bata pa ito. At gayon din po ang kapatid na Celia Puliante Lapuente ng Marvelous Faith Methodist Church, Calamba City, Laguna. Ito po yung ilang mga nakarating sa atin na magse-celebrate ng kanilang birthday. Bagaman binabati natin lahat, ipinapanalangin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. At tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na siyang lumalang ng langit at lupa. Ikaw, Panginoong Diyos, na siyang nagdadagdag ng buhay ng bawat isa. At gayon din, Ikaw, O Diyos, na talaga namang lipos at punong-puno ng kasaganaan na inyong ipinamamalas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Aming Diyos, mari po ba na inyong abutin ang lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito? Sila man ay nabanggit namin ng mga pangalan, hindi namin kakilala sila, saan man sila naroon sa Pilipinas, at gayon din sa buong mundo, kasama na yung mga bagong silang na mga bata sa araw na ito. Panginoong Diyos, dalangin po namin na Ikaw ang siyang patuloy na magpala, maghari at manguna sa kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, na sa panahon na ganito, na sila nagse-celebrate ng birthday, huwag silang makalimot sa iyo na magpasalamat at magtalaga ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Panginoong Diyos, marami pong taon pa ang darating sa kanilang mga buhay na i-celebrate with the respective families, O Lord. Pagindapatin mo, O Diyos, ang pananagumpay ng kanilang mga buhay, pamilya, sa gitna at sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinadaanan. Ilayo mo sila, O Diyos, sa anumang karamdaman, sa anumang sakit, at Ikaw ang siyang maghari sa kanila, ang katuparan ng lahat ng kanilang mga mithiin at pangangailangan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Aming Diyos, ito po ang aming panalangin para po sa lahat ng birthday celebrants. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At sila po ay atin pong awitan sa pagkakataon na ito. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod ng may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angking. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos kapalaran, nilingkod na may kagalakan
sa iglesia nating minamahal. Nagpapasal at kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, amen sa Panginoon, at palapakan po natin lahat po ng nagbe-birthday ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ay talaga naman happy birthday, at hindi po mapipigilan ang inyong kaarawan na hindi po kayo mag-celebrate kahit na panahon ng global pandemic, quarantine. Ay karapatan nyo yan at pribilehiyo yan at blessing mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya sige lang, mag-celebrate kayo. Ano man ang inyong handa, yan man ay inabraw, yan man ay talaga naman pinakbat, o kaya yan ay ibang klase ng kyo, banana kyo, barbecue, kamuti kyo, at lahat na maaring ay handa ninyo, sige lang at i-celebrate ninyo. Pakaingat lamang kayo at sundin ang talaga namang social distancing, at meron pa ring mask. Pero paano kayo kakain kung kayo po ay nakamas? Yes, kapag hindi na kayo kumakain, isuot nyo muli yung inyong mask. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya purihin ang Panginoon at just enjoy the life na talaga naman entrusted ng Panginoon sa inyong mga buhay, at pagyamanin nyo ang buhay na yan, at patuloy na kayo po'y pakasangkapan sa ating Panginoong Diyos, nang sa gayon ay maraming mga tao na mabiyayaan ng buhay, lalo na sa piling ng ating Panginoong Diyos. Yes, purihin natin ang Panginoon. At ngayon po ay tayo po'y dumako sa mga kapatid na kung saan ay ang latest updates sa COVID-19 nitong araw na ito. Early this morning, as reported by the different television networks in the Philippines, at gain din from their respective sources in the Philippines, from the Department of Health, at gain din sa global statistics mula sa Johns Hopkins University and Medicine. At meron pong total na cases sa Pilipinas na umabot na ng 89,374 na katao. At gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas ay umabot na po ng 17,130,295 na total cases ng COVID-19. Kaya sila po ay atin pong sama-samang ipanalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon wherever you are at this point in time. Lahat tayo ay dapat manalangin, at dapat hindi marinig ng ating Panginoong Diyos na hindi naman ako marunong manalangin, Lord. Nako, lahat tayo ay pwedeng manalangin ng taos-puso. Kaya isama po natin ito sa ating panalangin. Ito ang ating malasakit, ang ating pagmamahal sa lahat ng mga tinamaan ng COVID-19 na nasa iba't ibang mga hospitals. At sila po ay inaaruga, nilulunasan ng mga medical frontliners, gayon din nakakibat ng pagtulong din at gawain ng mga essential frontliners, at gayon din ng mga isolation quarantine facilities, at siyempre ang napakahalagang gampanin ng churches, ng mga church workers and lay members and lay leaders bilang mga spiritual frontliners at mga prayer warriors. Kaya tayo po ay sama-samang manalangin po para po sa kagalingan, good health and wellness, recovery ng lahat po ng mga tinamaan ng COVID-19.
sa panahon na ito, saan man sila naroon sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo. Sabay-sabay po tayong manalangin sa pagkakataon na ito. Yes, Lord Jesus Christ, amin din pong isinasama sa aming panalangin para po sa kanilang mga kagalingan, Panginoong Diyos. Ang kapatid na dating presidente ng Harris Memorial College, Dr. Sinaida Lumba. O Diyos, kailangan din po niya ng kagalingan, recovery, Panginoong Diyos, good health and wellness, gayon din po ang kapatid na Miriam Mendoza, ang kagalingan din sa kanyang lupang katawan, Panginoong Diyos, na kailangan niya ay inyo pong pairugan, Panginoon. At pati na po ang patuloy na kagalingan ng kapatid na Lali Sebedo ng Project 7, Quezon City, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Sammy Antonio ng Samal, Bataan, Ricardo Nuna ng Sito Balanga, Bataan, at gayon din ang kapatid na Ruel Yumol mula sa Maribeles, Bataan, Panginoong Diyos. Mga kalalakihang ito na merong development sa kanilang kalusugan, subalit kailangan po nila ang patuloy na inyong pagpapagaling at pagkakaloob ng kalakasan, Panginoong Diyos, marapatin mo. At maging ang kapatid na Glyce Dita Kalikod mula dyan, Santiago City, Isabela, Panginoong Diyos, ang kagalingan para po sa kanyang puso, Panginoong Diyos, at gayon din ang kanilang financial need. At gayon din po ang kapatid na Rosalinda Hener ng Silang Cavite, Panginoong Diyos, ang kalubusan ng kagalingan, kailangan din po niya, Panginoon, lalo na sa mga panahon na ito, marapatin po ninyo, O Diyos, na yan ay mangyari po sa kanyang buhay. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jomar Bumanglag mula dyan sa San Mateo, Isabela. At patuloy po, Panginoon, na inyo pong pagkalooban ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, ang kapatid na ito, O Diyos, gayon din ang kanilang financial need. At ang Reverend Marvin Sulayo de Leon ng United Methodist Church sa Bulacan sa kanyang nalalapit na operasyon sa first week of August. Ihanda po ninyo ang kanyang kalooban at gayon din ang kanyang financial na pangailangan. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang katagumpayan ng kanyang operasyon, Panginoong Diyos, ay marapatin po ninyo. Aming Ama at aming Panginoon, ay gayon din po ang kapatid na George Makapagal mula dyan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Kailangan din po niya, O Diyos, ang inyong patuloy na pagpapagaling, Panginoon. At gayon din ang kapatid na Lili Kagalitan, Panginoong Diyos. Ang mga kapatid na ito ay nagmamakaawa, nagpapatira pa din na sana po ay inyong patuloy na pagkaloob ang kalakasan at gayon din ang kalubusan ng kagalingan kailangan nila, pati na po, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Manny Guillem ng Victoria, Tarlac, pagpalain niyo at pangunahan, pagalingin, Panginoong Diyos. Gayon din po ang nanay Luz Biminda Bustamante dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Panginoong Diyos, pagpalain niyo po siya nang siya po ay patuloy na makalaya mula sa kanyang pagka-stroke at gumaling, Panginoong Diyos, at maging maayos ang lahat ng kanyang kabuang katawan at gayon din po, Panginoon, good health and wellness para sa kanya, maging sa aming kapatid na Teresita Diligiin ng Hermosa, Bataan, Panginoong Diyos, na na-stroke din, merong diabetes. Panginoong Diyos, gayon din po ang aming panalangin para sa kanya, sa kanyang complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos.
At gayon din po ang kapatid na Daniel Litrato dyan sa Sitop Caloocan, pagpalain nyo rin po ng kagalingan at kalakasan, pati na po ang kapatid na Eli Barba, Panginoong Diyos, may you continue to bless, empower, and heal, and he be recovered from his condition, Panginoon, at this point in time, including Sister Maharlika dyan sa bandang Batangas, Panginoon, sa kanyang brain tumor. Nawa po, Panginoong Diyos, makalaya at lubos na gumaling sa kanyang kalalagayan, Panginoon. At gayon din po, aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Florenda Nabua dyan sa San Fabian, Pangasinan, ang kanyang kagalingan mula sa anxiety. At gayon din, Panginoong Diyos, na lubos siyang gumaling at maging mainam ang kanyang kalagayan, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na alalayan mo ang kapatid na ito sapagat napakasipag na laiko ito ng aming iglesia. At pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Ferdinand Terrado, na nakakaranas po, Panginoong Diyos, ng bone cancer stage 1. At gayon din po ang kapatid na Mary Ann Terrado, Panginoon, na meron hong chemotherapy, Panginoong Diyos. Diyan sila sa bandang United States of America. Maaari po ba, Panginoon, na patuloy po ninyo na inyo silang personal na katagpuin, Panginoon, at inyo pong pagpalain at pangunahan, pagalingin, Panginoong Diyos, at sila po ay lubos na gumaling at makalaya sa mga cancer na ito, chemotherapy na kanilang pinagdadaanan, Panginoong Diyos. Kaya kami po'y nakikiusap, Panginoon, na wala hong imposible sa iyo at magagawa mo pa lahat, Panginoong Diyos, na makabubuti para sa lahat sa kanila. Hindi lamang po sila, Panginoong Diyos, kundi lahat po ng merong karamdaman. Anumang karamdaman meron sila, Panginoong Diyos, ay kayang-kaya mo pagalingin, Panginoon, kung yan ay nais mo, Panginoong Diyos, at ibig na sila pong lahat ay gumaling, ay mangyari ho yan at wala hong imposible sa iyo, Panginoon, na aming tagapagligtas, na aming tagapagpagaling at tagapagpaloob, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Diyos, lahat sila ay patuloy na pagpalain, Panginoon, i-bless at tugunin din ang kanilang mga financial na pangangailangan, Panginoong Diyos, sapagkat napakahirap po ang ma-hospital at napakahirap ang merong karamdaman at ito pa'y magastos at kailangan po nila, O Diyos, ang financial sustainability, Panginoon. Pero higit sa lahat ang kanilang kagalingan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang latest update kung ilan na po ang namatay dahil po sa COVID-19 sa Pilipinas ay umabot na po ng 1,983, whereas in the global statistics ay umabot na po ng 669,116 kabuuan ng mga tao na nasawi dahil sa COVID-19 mula sa iba't ibang bansa sa buong mundong ito. Kaya sila po ay atin pong ipanalangin. Sabay-sabay po tayo manalangin ng malakas sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang siyang patuloy na nagbibigay ng kaaliwan, kalakasan, at tibay ng pananampalataya, at gayon din ang loob, at gayon din, Panginoong Diyos, ng pag-asa, ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan sa lahat po ng mga umuwi na sa iyong piling, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, sa mga pamilya na kung saan ay sila po ay naulila. Patuloy, Panginoong Diyos, sila po inyong kalingain at pagpalain, pati ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed commit all the bodies, souls, and spirits of every person who passed away from this COVID-19 unto your hands, O God. We indeed commit for your continuing care and protection over them, Panginoong Diyos, at ikaw po ang siyang maghari sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At again din po, ang
Total recoveries sa Pilipinas ay umabot na po ng 65,064. At sa buong mundo ay umabot na po ng 10,003,911 na kabuuan ng recoveries mula sa COVID-19. Hindi ho ba nararapat lamang na ito po ay ating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, kaya tayo po ay sama-samang manalangin ng pagpapasalamat sa Kanya. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes. Yes, Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa lahat ng inyong pinagaling. Maraming salamat at ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ay pinapasalamatan na rin namin ang iyong pagpapagaling sa napakarami pang mga tinamaan ng COVID-19. Panginoong Diyos, may you continue to bless them all. At sana po ay hindi na po manumbalik ang virus na ito sa kanilang katawan, kundi magpatuloy na sila na malaya at napagaling. At patuloy din, Panginoong Diyos, na pagpalain mo ang kanilang mga pamilya. At salamat, Panginoong Diyos, at patuloy na inyong kasangkapanin nang mabisa at epektibo lahat po ng mga hospitals, lahat ng mga quarantine isolation na facilities, at gayon din lahat ng mga medical frontliners, Panginoong Diyos, including all churches, church workers, and church members and lay leaders, na nagsisilbing mga spiritual prayer warrior frontliners, Panginoon, sa panahon na ito. May you continue to bless all of these existing medical and religious institutions, O God. At patuloy na kasangkapaning mabisa at patuloy din natutugunin lahat po ng kanilang mga pangailangan. Pati na ang kanilang paglilingkod at pati na, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pamilya, Panginoon, at maging ang kanilang mga financial needs, Panginoong Diyos. Panginoon, kami ay patuloy na nagsusumamo, Panginoong Diyos, sa inyong banal na harapan, na kung saan ay patuloy po namin na ilalapit ang bansang Pilipinas, Panginoon. Ngayon ho ang huling araw ng buwan ng Hulyo, at bukas magpapasimula ang panibagong yugto ng panibagong buwan ng Agosto sa aming kalagitnaan. Panginoong Diyos, tulungan mo ang bansang ito sa kabuuan, Panginoon. Sa pangunguna ng aming Presidente, dating Mayor Rodrigo Roa Duterte at ang lahat ng kanyang gabinete, at ang lahat ng mga senators, congresswomen, and men, at gayon din ang kanilang mga staff at opisina dyan sa Senate at gayon din sa House of Representatives. At gayon din, Panginoong Diyos, ang three branches ng Pilipinas, ang executive branch at gayon din ang legislative branch at gayon din, Panginoong Diyos, ang judiciary branch, Panginoon, at sa lahat
ng mga nanunungkulan at mga kawani, Panginoong Diyos, at lahat ng kanilang mga gawain. May you continue to bless and empower them all, including all the departments, mga agencies ng Pilipinas, mula sa national hanggang sa rehiyon at gayon din sa iba't ibang mga lalawigan at sa mga lungsod at munisipalidad, lahat ng barangay at gayon din sa bawat pamilya at bawat mamamayan, Panginoong Diyos. At sa lahat ng nasa sakupan nito, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming lahat sa panibagong abiso at panibagong anunsyo ng IATF at ng opisina ng Presidente sa mga panibago at o magpapatuloy ng mga alituntunin, Panginoong Diyos, in compliance to our team Bayanihan to Heal as One, at gayon din in preparation also nitong napagtibay na kung saan, Panginoong Diyos, ay bayanihan to recover as one, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, lahat po ng kaparaanan na kung saan ay inyo pong masumpungan kami. Lahat kami mula sa iba't ibang sektor ng kabuuan ng bansang ito, Panginoong Diyos. Ang aming madisiplina na buhay at pagtugon at pagsunod in strictly compliance of the health protocols and rules and procedures na dapat namin gawin, Panginoon. Para sa ganun, Panginoong Diyos, kami ay laging nasa safetyness, protection at kaligtasan, Panginoon. At hindi kami makahawa at hindi kami mahawa, Panginoong Diyos. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, please and please heal the Philippines and heal every one of us and empower us. At gayon din, Panginoong Diyos, na kami po ay makabangon sa lahat ng larangan, pati na sa ekonomiya, hanap buhay, Panginoong Diyos, sapagkat lahat kami, Panginoon, maging sa gobyerno, maging sa pribada, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga religious institution at lahat ng mga workers, Panginoon, lahat, Panginoon, apektado. Kaya hiniling po namin, Panginoong Diyos, na itong COVID-19 na ito ay mawawakasan na sana, Panginoon, sa madaling panahon. Matatapos na sana, O Diyos, at mamamatay na sana ang COVID-19, na sa halip na merong namamatay na tao, na sa halip na merong nagkakasakit na tao dahil sa COVID-19, at sa halip na merong nawawalan ng hanap buhay na hihirapan, Panginoong Diyos, ibangon mo kami at patuloy na pagpalain, Panginoon. Hindi lamang ang bansang Pilipinas, kundi sa kabuuan ng bundong ito, sa lahat ng bansa. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray for all the leaders, officials, down to the lower panunungkulan, Panginoong Diyos, sa bawat bansa, Panginoon, sa buong daigdig na ito, na kami po ay makalaya sa COVID-19 at muling managana, Panginoong Diyos, sa lahat ng larangan. Panginoong Diyos, umaasa kami sa iyong kalooban. Naniniwala kami kung ito'y ibig mo, Panginoong Diyos, ay mangyayari po, naggagaling po ang lahat, pati ng lahat ng mga bansa at bawat mamayan at lahat po, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, pati ang aming mga personal at mga family prayer requests, Lord, abutin mo at sana inyo pong tugunin ng naayon sa inyong banal na kalooban. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and pray. Sabihin natin lahat ng malakas, Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon.
Hallelujah! Praise the Lord! Napakasarap po ang magpuri, sumamba at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Would you believe that? Ka-ride on sa ating Panginoon, yes. Kaya nga ho, araw-araw tayo na nananalangin sa Panginoon at nagtitika-tika sa Kanyang banal na salita. Kaya nga ho, ang Ride On Ministry ay patuloy po na nangungumusta sa bawat isa sa atin. Kumusta ho ba kayo sa inyong kalagayan? Kumusta po nakalipas na buong araw, buong magdamag na inyo pong hinarap at dinaanan sa inyong mga buhay at pamilya? Sana po ay laging nasa maayos kayo na kalagayan sa inyong mga buhay dyan, na meron pa rin ngiti at sigla at kalakasan taglay ng inyong lupang katawan na patuloy na iningatan ng Panginoon. At gayon din ang Ride On Ministry, patuloy na nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi sa bawat episode ng Ride On Ministry, sa inyong patuloy na pag-like, gayon din sa inyong patuloy na pag-comment, at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat ng episode ng Ride On Ministry. Ay talaga naman pinapasalamatan natin at pinupuri ang ating Panginoong Diyos. At ngayon, dumako po tayo sa ilang mga kapatid na kung saan ay nagpaabot ng kanilang mga importanteng comment na nagbibigay din ng inspiration at kalakasan at pangumusta sa bawat isa. Yes, kasama natin ng Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. At siya nakabase dyan sa Church by the Highway Christian Value School dyan sa City of Bacoor, Cavite along Aguinaldo Highway. Yes. Kumusta ka na kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan? Kumusta ka na dyan? Kumusta na ang buong rehiyon na inyo pong pinapangunahan? At kumusta ng pamilya mo? At gayon din ang mga kasama natin dyan sa Church by the Highway at gayon din sa Christian Value School. Kumusta ng enrollment ng eskwelahan? Ano po, kaya purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment ay watching. Yes, thank you very much at God bless Regional Bishop Joey Lapitan at gayon din ang pamilya mo at God bless ang Church by the Highway at gayon din ang CBS at God bless ang kabuuan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference at gayon din ang kabuuan ng Bacoor City at gayon din ang kabuuan ng Cavite at Calabarzon. Yes, at gayon din ang kapatid na Rosalinda Hiner ng Holy Faith United Methodist Church dyan sa Silang Cavite is watching. Yes, thank you very much. Kumusta ka na kapatid na Rosalinda? Kumusta ng iyong kalusugan? Ikaw ba'y patuloy na pinapagaling ng ating Panginoong Diyos? At God bless their family and of course, God bless ang iyong buong pamilya at gayon din, God bless ang Silang at gayon din ang Cavite. Yes, purihin natin ang Panginoon at gayon din po mula sa ating kapatid na Leonie Bautista Articulo. Kumusta na kayo kapatid na Leonie dyan sa inyong barangay Diparo United Methodist Church, City of Caloocan, Metro Manila. At sana po ay lagi pong pinagpapala at iniingatan ng buong pamilya ng Bautista Articulo. Kaya God bless Bautista Articulo family. Of course, your ministry at pinagkakabalan nyo sa araw-araw dyan. At God bless City of Caloocan, Metro Manila. Kanyang comment ay good morning po Bishop Leo Tangonan. Bless morning, God bless. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. Yes. At again din po mula sa ating kapatid na Tapan Sister Muray Pasqua from San Manuel, Isabela. Kumusta na kapatid na Muray? At kumusta na ang pamilya mo dyan sa Quezon City at gayon din dyan San Manuel? Kumusta na ang inyong farm dyan? At patuloy na pagpalay ng Pasqua family, of course, your farm dyan. At gayon din ingatan kayo ng Panginoon. God bless San Manuel, Isabela. Ang kanyang comment ay, nice day, Bishop. Yes. Very, very nice day, family and followers. Thank you very much. Everyone, keep your children connected to God's words. Yes, indeed. May your program, Bishop, lead us all closer to our Savior. And may God guide and bless you. Amen. At amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoon. Thank you very much for that very challenging comment. At gayon din po mula sa ating kapatid na Teresita Herman. Yes, kumusta ka na kapatid na Teresita Herman? And of course, your family. At gayon din yung pinagkakabalan niyo dyan, araw-araw dyan sa bandang Sito Baguio, Bengueta Province. Yes. At good morning po, Bishop. Ingat po tayo. Be safe. God bless. Amen. Yes, thank you very much. Gayon din po sa inyo. Is watching. Amen. Yes, God bless Herman family. At God bless
ang Baguio City at gayon din ang Benguet Province. Yes. At gayon din mula sa ating kapatid na Lay Minister Regan Romelo. Kumusta ka na kapatid? Mula dyan sa ating church, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, yan, Lords of the Nation, Christian Church ng Iglesia Metodista sa Pilipinas, dyan sa Santa Barbara, malapit lang sa airport yan, at Iloilo City, Iloilo, Visayas is watching. Yes, thank you very much. At kumusta ka na, Lay Minister Regan? Kumusta na kayong lahat dyan sa ating church? At gayon din ang pamilya mo, God bless Romero family, at God bless yung church natin yan. God bless Santa Barbara, at God bless Iloilo City, God bless Iloilo Province, at gayon din ang kabuuan ng Visayas. Yes. Gayon din po mula sa ating kapatid na Weng Kiamko. Kumusta ka na kapatid na Weng dyan sa Riyadh, Saudi Arabia? At sana ay nasa mabuti ka at maayos na kalagayan dyan at lagi nagtatagumpay ang gawain mo dyan bilang OFW worker at paki-extend my regards to all OFWs dyan. Pakiingat kayo at pagpalay ng Panginoon inyong gawain dyan. At God bless Saudi Arabia and all nations beyond the Philippines. At God bless din ang pamilya mo dyan sa bandang Nara, Palawan. At ang kanyang comment ay, good morning po Bishop at sa buong Ride On Ministry. Yes, thank you very much. Gayon din sa iyo. God bless po. To God be the glory. Amen and amen. Yes, amen sa Panginoon at to God be the glory. At yes, purihin natin ang Panginoon. God bless Sister Weng. At gayon din mula sa ating kapatid na Edgar Pascuan ng San Manuel Isabela. Yes, kumusta ang kapatid ni Edgar? Ang kanyang comment ay, good morning Bishop with the family and all problems are too big. Yes, for those who focus on problems. Yes. But problems are too small for those who focus on God. Pray, pray, and pray again because prayer changes everything. I'm so grateful, Bishop, for your ministry. God bless. Yes, thank you very much. To God be the glory. At very challenging comment, Brother Edgar. At patuloy ka na pagpalay ng Panginoon. God bless. San Manuel at gayon God bless yung farm nyo dyan. At gayon din mula sa ating kapatid na Betty Jane Osalia Bersosa ng Ilagan City, Isabela. Kumusta ka na kapatid na Betty Jane? Kumusta na kalagayan niyo dyan sa bandang Ilagan City? At kumusta na pamilya mo at kumusta na yung buong maghapon niyo dyan at sa inyong pinagkakabalan araw-araw? Kaya God bless Osalia Bersosa family and of course your ministry and daily work. At God bless Ilagan City at gayon din ang kabuuan ng Cagayan Valley at Luzon. Yes, ang kanyang comment ay, good morning Bishop family and all ka-ride on, thank you po for the message of life and prayers. God bless us all. To God be the glory. Amen. Yes, amen at amen sa ating Panginoon. Good morning din. At patuloy ka na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At mula sa ating kapatid na LB Andicoy. Kumusta ka na kapatid na LB? Alam mo ba, na-miss ka na rin namin, ano? At kasing kapatid na LB na National Secretary ng KMP, kababayan aktibo ng Iglesia Metodista sa Pilipinas, pero masipag din at lay leader din dyan sa bandang church natin ng Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa Maribeles, Bataan. At ito pong kapatid na ito ay palangiti. Masarap pong mimiti ito. At purihin natin ang Panginoon at extend mo ang aking greeting sa iyong buong pamilya. Pakiingat po kayo dyan at God bless Andicoy family at gayon din ng Maribeles, Bataan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito Tangonan and family. Yes, thank you at gayon din sa iyo. Yes, ang bawat naniniwala sa Kanya ay pagagalingin. Yes, purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang bawat naniniwala sa Kanya ay pagagalin ng Panginoon. Kaya hawakan po natin yung ulo natin, yung katawan natin na sabihin natin, Lord, kung nais mo ay pagalingin mo ako. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya God bless Andicoy family. At mula sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan, at gayon din sa ating school dyan, at gayon din ang kanyang panunungkunan bilang isa sa mga board of directors ng
na Philippine Red Cross Bataan Chapter. Kumusta ka na kapatid na Reverend Luis? Kumusta na si Deaconess Marlene ang iyong asawa? At gayon din si Nanay Paulina at gayon din ang buong pamilya ninyo dyan at gayon din ang mga kakosa, ka-ride on dyan na mga staff at mga miyembro ng buong iglesia. At salamat pala Reverend Luis sa iyong very powerful and challenging message sa inyong midweek kahapon. Ano po? Kaya may the Lord continue to bless you and the family cruise at gayon din ang inyong ministry sa ating church, sa school at gayon din sa lipunan at lalo na sa Philippine Red Cross at sa maraming mga natutulungan na mga kapatid natin na kailangan po na sila po ay maiudahan sa hospital at gayon din na sila ay makalinga. Ang kanyang comment, good morning everyone. More blessings. Yes, thank you very much. Good morning din at more blessings to your family and to your ministry and leadership. At gayon din po mula sa ating top fan, yes, Brother Ernel from the United States of America. Kumusta ka na? Every step, every nation. Kumusta na ang buong pamilya mo? Kumusta na yung educational ministry mo? At gayon din yung traveling ministry mo kung saan-saan. At sana ingatan kayo ng Panginoon. God bless kayo lahat dyan ng mga Pilipinos dyan. At gayon din lahat ng mga mamamayan dyan ng United States of America. At God bless every step, every nation. God bless Brother Ernel and your family and your ministry. At ang kanyang comment ay, good evening po, Bishop, listening from home. Yes, thank you very much. Good morning din. At dyan ay gabi, dito naman ay umaga. Yes. At gayon din po mula sa ating kapatid na Rhea Kirol. Yes, kumusta ka na? Kabsat Ray Kirol mula dyan sa Magsaysay United Methodist Church sa Magsaysay Bayumbong Nueva Vizcaya. Yes, kumusta ka na tayong buong pamilya at gayon din ang mga pinagkakabalahan nyo dyan. Pakiingat kayo at God bless Kirol family at gayon din God bless Magsaysay at God bless ang kabuuan ng Bayumbong at gayon din po ang kabuuan ng Nueva Vizcaya. Yes, at ang kanyang comment ay anyan nga nagbaknang tay bagbagam apo Diyos. Ibig sabihin nun ay anong napakayaman ang sinasabi mo, obispo. Yan ang sa Tagalog niyan. Praying narinig sana lahat ng tao. Madaydayaw to ti apo. Masya Allah. Madaydayaw to apo. Praise the Lord. To God be the glory. Thank you very much for your comment that napo Diyos tagtultuloy ka ding mangiparoknoy ken ka kabsat nga rey kenta pamilyan ken ti suami kada kayo dita Nueva Vizcaya ket agtultuloy ka ding mariknayo iti kinamanagayat ken iti panangtartarabay na apo Diyos kada kayo amin ket da kayo ket maidalan iti napinpintas nga kasasad ti biag ket sapi kuma na po Diyos ito isu iti mangipurwak ken mangted kada kayo iti amin nga kasapulan nyo iti inaldaw-aldaw ket agbalegi kayo ken kada tayo amin. Amen at amen sa Panginoon. At mula sa ating kapatid na Dini Nora Idiris. Yes, ang ating kapatid na Dini Nora Ineris. Kumusta ka na kapatid? At saan ka man naroon? Taga saan ka ba? Saan bang panig ng bansa? At ikaw ay nasa ibang bansa ay my regards and greetings to you and to your family. And of course, may the Lord continue to bless your family and your daily work. And may you experience always the bounty of God's safetyness and protection and salvation over you all. Kaya purihin natin ang Panginoon at ang kanyang comment ay, I'm really excited. I've received my payment today. Palakpakan naman natin. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At saan mo ba natanggap yung payment na yan? Ano ba yung payment na yan, kapatid na yan? Yes, purihin natin ang Panginoon for your excitement. I'm so happy right now. Yes, kami nakikisa sa iyong happiness. Now, I'm grateful to God Almighty for directing me to such a honest and God-fearing account manager like you, Ma'am. Thank you so much. God bless you, Mrs. Kes. Yes, purihin natin Panginoon. Shout out kay Miss Kes.
Kaya purihin natin ang Panginoon. God bless you at gayon din yung family mo at gayon din yung lugar ninyo at yung trabaho mo. At gayon din po ang kapatid na Bioli Thing Borbe. Yes, kapatid na Bioli ng Bagong Buhay United Methodist Church dyan sa Republic Avenue ng Fairview, Quezon City, Metro Manila. Pero sila po nakatira doon sa bandang Shelito Village dyan sa City of Calaucan. Yes. At kumusta na kapatid na Bioli at gayon din ang buong pamilya mo at gayon din ang pinagkakabala niyo dyan. God bless Borbe family, of course, your ministry at gayon din ang business mo na iyong ginagawa dyan. At God bless ang City of Calaucan at gayon din ang inyong church dyan sa Bagong Buhay United Methodist Church. God bless Fairview and Quezon City. Ang kanyang comment ay, Good morning Bishop, God bless us all. Naway palagi niyo po kami isama sa inyong panalangin at malagpasan na ang pagsubok na ito. Yes. Amen sa ating Panginoong Diyos, and may the Lord continue to bless the Borbe family and all families. And may you continue to provide their needs, and may you guide them always, O Lord, and may they overcome all these trials and storms of life. In Jesus' name we pray, amen and amen to the Lord. Yes, amen sa Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Manuel Tirado ng United States of America. Kumusta na kapatid na Manuel at kumusta na ang pamilya mo at kumusta na kayo lahat dyan? Ang kanyang comment ay, God bless everyone. Thank you Lord for this wonderful day. Yes, thank you very much at welcome at purihin natin ang Diyos palagi at please extend my regards to Brother Ferdinand. At gayon din sa pamilya ni Sally Terrado at gayon din sa bawat sa inyo na Pilipinos dyan at pakiingat kayo at pagpalay ng ating Panginoon. Kaya God bless Terrado family, and of course, salamat din sa mga iba pa na magko-comment after this live at gayon din po hindi matapos ang ating ride-on na ministry kung hindi po natin na-acknowledge ang ating mga kapatid na nakibahagi din sa ating episode 124. Di man sila nagkataon na mag-type ng kanilang comment, ay sila po ay nakasama sa atin. Katulad po ng kapatid na Pastor Meros, naalala ko si Pastor May. Ito po si teacher sa Iblan Christian College, San Mateo Isabela, Meros Salvador, nakamag-anak ko po ito, dyan San Mateo Isabela. Yes, God bless Salvador family, shout out dyan San Mateo Isabela. At gayon din po ang Pastor Arjeris Montemayor, yes, mula dyan sa ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan sa Dipakulaw, Aurora Province. At God bless Montemayor, of course, your ministry dyan at gayon din, pakiingat kayo. At gayon din po ang kapatid na Deaconess Jaja May Morte. Yes, kumusta ka na Deaconess Jajan? Dyan sa Creating Methodist Church, dyan sa bandang punturin ng Valenzuela City, Metro Manila, pero sila nakatira dyan sa bandang Pandi, Bulacan. Yes, God bless Morte family, and of course your ministry, God bless Bulacan, God bless kayong lahat dyan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Charlie Abisamis. Yes, mula dyan sa bandang Bagong Barrio United Methodist Church, dyan sa Arellano Street, Bagong Barrio, City of Calaucan, Metro Manila. Kumusta kapatid Charlie? At gayon din, God bless Abisamis family at pakiingat kayo. God bless Bagong Barrio, God bless City of Calaucan. Yes, at gayon din po mula sa ating kapatid na Reverend Alexander Bacon ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas Mission Church dyan sa Upper and Lower Dangkol, City of Balanga, Bataan. Yes, kumusta? At God bless Bacon family, and of course your ministry, pakiingat kayo. God bless Dangkol at God bless dyan sa bandang City of Balanga. At gayon din po mula sa ating kapatid na Persida Torres Baniked mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Yes, pero sila po ay nandyan sa bandang Olongapo City. Yes, Zambales. God bless Baniked family. Of course, God bless Dinalupihan, Bataan. Gayon din ang Olongapo City at gayon din ang Zambales. Pagpalain ka ng Panginoon. At gayon din po mula sa ating kapatid na Meros Luwagan. Yes, May Cruz Luwagan. Sorry, May Cruz Lawagan. Kumusta na kapatid? May Cruz Lawagan dyan sa bandang RL David.
Methodist Church dyan sa Hermosa, Bataan. Yes, God bless Lawagan family and your ministry. God bless din ng RL Davida United Methodist Church. Yes, God bless Hermosa, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Raquel Barlos. Yes, kumusta? At God bless family, of course, your daily work and ministry. Diyan, mula dyan sa Iglesia Methodist sa Pilipinas ng Capital Methodist Church dyan sa City of Balanga, Bataan. Yes, God bless Balanga City. God bless Bataan. At gayon din po mula sa ating kapatid na Delphin Amgao ng pangunahing laiko. Yes, ikaw pa ba ang siyang chairman ng council dyan sa ating ang Iglesia Minister ng Luwakan, Dinalupihan, Bataan. Yes, God bless ang Family of Worship Ministry. God bless Malwakan at gayon din Dinalupihan, Bataan. Yes. At gayon din po mula sa ating kapatid na Corazon Navarro. Yes, kumusta na kapatid na Corazon at God bless Navarro family and your ministry mula dyan sa Capital Methodist Church dyan sa bandang City of Balanga, Bataan. Yes. At gayon din po mula sa ating kapatid na Deaconess Elisa Gansit. Yes, Deaconess Elisa Gansit ng Ciudad de Lina Village Methodist Church dyan sa bandang 13 Martires City, Cavite. At siya rin nagtuturo dyan sa PCU na Dasmariñas, Palapala, Dasmariñas, Cavite. Yes. At God bless Gansit family and of course your ministry at God bless yung church natin at gayon din 13 Martires City at Cavite. At gayon din po mula sa ating dating DSE Reverend Diego Genove Romano. Yes, kumusta ka na? God bless Romano family and of course your ministry dyan sa bandang ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, Aurora Province. Yes. At God bless Aurora Province. At gayon din po mula sa ating kapatid na Ricardo Latawan ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas dyan sa bandang Maribeles, Bataan. God bless Latawan na family. God bless Maribeles sa Bataan. Yes. At gayon din po mula sa ating kapatid na Vince Michael Label Bote. Yes, ang anak ng ating Regional Bishop Lavalle Bote. Ang anak ng ating kapatid na Regional Bishop Eliezer Bote ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference. Pero ang kapatid na Vince Michael Lavalle Bote ay nandun sa Canada. Kaya God bless Bote family and of course your work at gayon din ang ministeryo ng iyong pamilya. At purihin ang Panginoon at thank you very much sa lahat po ng mga nag-comment, nag-like at gayon din sa inyong mga pag-follow sa ating page at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride on Ministry. I thank you very much and may the Lord continue to bless you and continue to respond to your particular need daily. Kaya pakiingat ka dyan at palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos at to God be the glory. At ngayon ay tanggapin natin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama at gayon din ang kanyang patuloy na pagliligtas at pag-ibig sa pamagitan ng Jesucristo at gayon din ang patuloy na kanyang pakikisa at pakikipisan sa bawat isa atin at gayon din ang kanyang paghahari at pag-iingat sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya batiin po natin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin sa kanila, peace be with you. Yes. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati at pagrespeto. Itas natin ang ating kanang kamay, lagay natin sa ating kaliwang dibdib, sa tapat ng ating puso at tayo po tumingin ng eye to eye, face to face sa ating binabati dyan at tayo po ay yumuko, panandalian at ating muling tignan ng ating binabati na merong kasamang napakatamis ng ngiti. Sana po sa buong maghapon ay dulutan tayo ng napakatamis na kagalakan at ngiti habang ating pong hinaharap at ginagawa ang ating mga pananagutan sa buong maghapon. Kung kaya't ang Ride on Ministry ay pansamantalang nagpapaalam sa atin para po sa ating paghahanda sa ating lunch at gayon din sa ating gawaing nalalabi sa buong maghapon at gayon din magkita-kita tayo muli bukas
alas 9 ng umaga sa ating Ride On Ministry, episode 125. Ano po? At napakabilis ang araw. Ngayon po ay Biyernes, bukas ay Sabado, pagkatapos linggo na naman. Napakabilis po. Kaya patuloy po natin na pinupuri ang Panginoon, at lalo na kung meron tayong ginagawa ay talaga naman naramdaman natin na napakabilis ang paglipas ng panahon. Kaya kasama din natin ngayon ang ating tapan na kapatid na Nitz sa Biton. Kumusta ka na, kapatid na Nitz, dyan sa bandang Bahrain? Kumusta ng trabaho mo dyan, at kasama na yung mga kasama mo, yung pinagtratrabuhan mo, at gayon din sa mga fellow Filipinos dyan, nagtrabaho, at gayon din sa mga mamayan dyan. Kaya God bless Bahrain, at gayon din God bless Biton family, at gayon din pamilya mo dyan sa bandang San Manuel Isabela, at pakiingat kayo at magtagumpay kayo lagi. At God bless all OFWs, Overseas Filipino Workers saan man dako sa Pilipinas, at gayon din sa buong mundo, at gayon din ang inyong mga pamilya ay pagpalain at iingatan ng Panginoon, at pagtatagumpayin at may sasakatupar lahat ng inyong mga minimithi at nais na marating sa buhay na ito para sa inyong pamilya at para sa bayan. Ang kanyang comment, ang kapatid na Nitz, ay Good morning Bishop, God bless us all. Yes, thank you very much, at God bless din sa iyo, at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ang added comment, meron pa isang comment natin dito, ang kapatid na Architect Rod Lagman, ang kasalukuyan na National Chairman ng Board of Trustees ng Iglesia Metodista sa Pilipinas, at gayon din ang punong laiko dyan sa bandang Trinity Methodist Church ng Punturin City, Valenzuela, Metro Manila. Yes, kumusta ka na, Architect Rod Lagman? Kumusta na yung kalagayan mo? Kumusta na yung kalusugan mo? At okay ka na ba yan? At kumusta na yung apo mong ang sarap na kurutin? At kumusta na yung mga iba pang mga apo, at gayon din yung mga anak mo, at gayon din yung mga manugang nyo, at gayon din ang iyong minamahal na asawa, at sana pa'y patuloy na ingatan kayo at pagpalain ng Panginoon ang kabuuan ng Lagman family, and of course your ministry and leadership to the national level as Board of Trustees Chairman of the Iglesia Metodista sa Pilipinas. Kaya nga po ang kanyang napakahalagang comment. Thank you for your prayers. Yes, welcome Bishop Lito. God bless your ministry more. Yes, thank you very much, at may the Lord continue to bless you also and the whole family of Lagman, at pakiingat kayo at pagpalain ng Panginoon sa araw-araw, at gayon sa Tibitwina, at gayon din ay God bless the whole of the Iglesia Metodista sa Pilipinas, and all the agencies, committees, boards, commissions, and all the respective regional conferences, districts, local churches, mission churches, religious institution, at gayon din ng lahat ng mga church workers natin, at gayon din lahat ng mga lay leaders at mga officers, at gayon din ng mga members ng bawat churches natin, at sa kabuuan ng AIM Pilipinas ay may the Lord continue to bless ang Iglesia Metodista sa Pilipinas as a whole. And may you continue to empower and to instill your knowledge and wisdom, your ways and means, and even the empowerment and anointing of the Holy Spirit for us to continue to become agent as ambassadors and prophets of yours, O God, in the propagation of the gospel and in the completion of our respective missions, ministries, and projects, and even outreaches na aming ginagawa, including the financial need of the totality of this church, and even of our church workers, church members, every local church and mission church, at lahat-lahat, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, may you also continue to bless and guide and empower Lagman family, at patuloy din na pagkalooban ng ibayong kalusugan at katugunan sa bawat pangangailangan, at maging ang lahat ng mga churches, regardless of denominational affiliations,
In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. God bless Lagman family. God bless yung farm nyo dyan, resort dyan sa bandang Dangkol, Sito, Balanga, Bataan. God bless din yung church ng Trinity Methodist Church. At kumusta na lahat yung mga member dyan, mga Santos family at Demasiado at iba pang mga families dyan na binubuo ng Trinity Methodist Church. Kaya pangingat kayo at God bless City of Valenzuela, Metro Manila. At gayon din po na meron pa palang ibang na merong comment na hindi mabasa, hindi makita dito sa ating monitor, pero nandun sa ating laptop ang kapatid na Rosana Lisondra. Hello po, Bishop. God bless. Yes. Kumusta kapatid na Rosana Lisondra? Saan ka man naroon sa lupalop ng Pilipinas o sa buong daigdig na ito, ay parating mo ang aking pagbati sa buong pamilya mo. At gayon din ay pagpalain ng buong Lisondra family at gayon din ang inyong pinagkakabalang araw-araw dyan. At God bless din ang inyong lugar. Kaya pakiingat po kayo at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At sana po ay ang buong maghapon natin na makulimlim. Architect Rod, makulimlim dito sa Cavite. At hindi mo alam kung ulan mamaya, basta uulan mamaya, gabi. At purihin natin ang Panginoon sapagkat yung ulan na yan ay meron pong ibinibigay na fertilizer, ano po? At masustansya yan at talaga naman pinapalaki, pinalulusog ang ating mga pananim at lalo na sa mga magsasaka at sa mga nagkakaroon ng mga backyard at front yard and gayon din side yards na mga gardening at upang sa kanon ay talaga namang merong mapipitas na mga bunga at gayon din ng mga vegetables ay yan ho ay makatutulong at gayon din ho sa ating environment. Nililinis ang ating kalikasan at sana po ayan din ay maging kaparaanan ng sa gayon ay malinis din at maano ditong virus na ito. Kaya in the mighty name of Jesus Christ at gayon din sa panahon ng tag-ulan na ito ay sana naman ay walang masawi at walang kalamidad na mangyayari. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ibalik natin lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa napakagandang umaga at araw na ito na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At babay at sa muling pagkikita bukas sa alas 9 ng umaga, araw ng Friday. Yes, purihin ang Panginoon. Araw ng Sabado. Yes, araw ng Sabado. Yes, kalagitnaan ng Biyernes at Linggo. Yes, amen sa Panginoon.